Mga kapatid, welcome back po muli sa ating channel. Ako sana ay nagpapatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. At doon sa mga bago po, kayo po ay welcome. At ngayon po, dahil gusto nating ipagpatuloy yung ating pinag-aaralan patungkol po sa 7 taong kapighatian. At ngayon ay tutungo na po tayo sa episode 3 na kung saan ito yung magiging topic natin, kakalagan si Satanas. Ang tanong, dito po sa timeline nating pinag-aaralan, nabanggit ko po sa inyo, kakalaga si Satanas bago po sumapit yung natitirang 3 taon at kalahati. At bago po natin ito bigyan ng magandang talakayan, tayo po ay intro muna sa ating channel. At ngayon po dahil napakaganda ng ating pinag-aaralan ngayon, at karamihan doon sa mga nakita kong komento dito sa ating mga naunang upload at pangalawang upload patungkol po dito sa 7 taong kapighatian, marami ang nako-confuse. Ay bakit po nako-confuse po sila? Kasi po may dati na silang pag-aaral patungkol sa 7 taong kapighatian. Kasi nga po mababanggit din diyan yung 1,000 taon na paghahari ni Kristo. Kasi nga po hindi ito napag-aanawa ng iba o ng ilan dahil nga doon sa dati nilang napag-aralan at ngayong ating sinasaliksik ang mga bagay nito ay malinaw sa atin. Hindi ho basta mahunawan ito kung wala tayong pangunawang espiritual. Ngayon, atin mo nang i-review yung mga nauna nating na pasada kasi ayokong biglain po sa inyo. Kaya tapusin po ninyo at umpisahan. Kasi bago ma-discuss ko itong kakalagan si Satanas, kailangan nyong malaman ang bawat detalye bakit naganap yon na nakakulong si Satanas ng 1,000 taon. Kasi nga po para hindi makapandaya. Dahil sa panahon ng 1,000 taon, si Kristo naman po ay naghahari na kasama ng mananampalataya. Yan po ang ating alamin. Kaya itong ating pinag-uusapang ito ay kinuha natin doon sa mga kasulatan ni Propeta Daniel. So babalikan po natin itong mga sinulat ni Propeta Daniel at basahin natin. Ano sinasabi po dito? Ang haring iyon ay gagawa ng matibay na kasunduan sa napakaraming tao sa loob ng 7 taon. Pero pagkatapos ng 3 taon at kalahati, patitigilin niya ang mga paghahandog at ilalagay niya ang kasuklam-suklam na bagay na magiging dahilan sa pagbabaya sa templo. Mananatili ito roon hanggang sa dumating ang katapusan ng hari na itinakda ng Diyos. So ito po yung ating binasa, kaya nakakuha po tayo ng pag-aaral patungkol po sa 7 taong kapighatian pala ang tinutukoy doon. Kaya dito nabanggit din natin doon sa ating binasa, mayroong 3 taon at kalahati. At pagkatapos po ng 3 taon at kalahati, patitigilin daw yung pag-aalay. O yung paghahandog. Sabi po dito, Sabi po dito, 3 taon at kalahati, patitigilin niya ang mga paghahandog. Nakita po ba ninyo? Bakit po? So dito natin aalamin, ano ba yung bagay na nangyari at naganap dito? Ngayon, natuklasan natin dito sa unang, bago sumapit po ang 7 taong kapighatian, nagkaroon po muna ng pagkabuhay na muli. Kaya nga tayo nagtataka, bakit itinuturo nila na bago daw sumapit ang 7 taong kapighatian, nagkaroon po muna daw ng rapture. Samantalang sinasabi ng kasulatan, pagkabuhay na muli. So, hindi po na rapture yun. Kasi ang pagkaunawan nila sa pag-rapture, yun nga pag-agaw, na kung sana magtitipon-tipon sa alapaap para katagpuin si Jesus, salubungin si Jesus. Pero dito ay hindi po ganun. Bago sumapit po ang 7 taong kapighatian, nabuhay na muli ang mga patay. At bago buhayin yung mga patay, wala doon si Satanas kasi nakakulong nga. O pupuntahan natin. Umpisahan muna natin na ikinulong muna si Satanas. Kasi po, pag binuhay po yung mga banal na karoon po ng first resurrection, wala doon si Satanas. Kaya alamin muna natin. Ito ang sinasabi ng kasulatan. O babasahin po natin para maintindihan po ninyo na ikinulong si Satanas ng 1,000 taon. O babasahin po natin sa Aklat ng Pahayag 20 verse 1. Basahin natin. Pagkatapos nito, may nakita akong anghel na bumaba mula sa langit. May hawak siyang susi ng kalaliman at may malaki siyang kadena. Alam niyo po, itong dala ng anghel, hindi ito literal na kadena o literal na susi. Ito ay isang bagay na spiritual po.
Hindi po literal, ano ho, kasi kung literal ay kaya yung putulin. At si Satanas naman po ay spiritual naman po. So kaya yung mga bagay na pang-spiritual na dala ng anghel ay susi. May matibay po yun. Hindi ho basta-basta yung pwedeng ikating, ano ho. Ngayon, ano ang ginawa ng anghel na ito? Bakit bumaba at may dalang susi? May dalang kadena. Para kanino ito? O, alamin natin. Sa verse 2, sabi po dito, dinakip niya ang dragon, ang ahas nung unang panahon, na tinatawag na Diablo o Satanas, at saka iginapos ng kadena sa loob ng 1,000 taon. O napansin po ninyo? Yung pala ang dahilan kung bakit bumaba yung anghel na may dalang susi at kadena para sunggaban o dagipin. So dinakip si Satanas para igapos ng kadena sa loob po ng 1,000 taon. Ito naman ang tanong. Noong nadakip si Satanas, so igagapos siya. Ang tanong, saan siya igagapos? Dito ba sa mundo? Para malaman natin, ituloy natin sa verse 3. Sabi po dito sa verse 3, inuhulog siya ng anghel sa kailaliman, saka isinara at sinusian, at tinatakan pa ang pintuan nito upang walang mga ahas na magbukas. Ikinulong siya upang hindi makapandaya ng mga tao sa iba't ibang bansa sa loob ng 1,000 taon, pero pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan siya sa loob ng maikling panahon. Nakita po ba ninyo? Saan ikinulong si Satanas? Inihulog daw siya ng anghel sa kailaliman. O ngayon, mag-imagine po tayo. Alam natin na ang mundo ay nakalutang sa kawalan. Di ba? Kung papansinin niyo yung part ng lower part ng earth, di ba madilim yun? So, ibig sabihin, hindi sa mundo. Kasi may nagpapaliwanag ng ibang mga ngaral na ikinulong daw si Satanas doon sa mundo at patay daw lahat ng tao. So, hindi po ganun. Malinaw po dito, inihulog po ng anghel sa kalaliman. Kung ang ating mundo nakalutang at yung earth natin, kung papasinin natin, di ba, yung kalaliman, madilim yung pinaka-lower part ng earth natin. Maaring doon sa pinakadulo at kalaliman ng madilim na lugar, at doon po inihulog si Satanas, na kung saan ay kinadena, sinusian, at ikinulong. Bakit po? Kasi nga po, para hindi makapandaya sa mga tao sa panahon na yan. Meaning, sa panahon na nakakulong si Satanas ng 1,000 taon, kaya nga po, ang ating Panginoon Kristo ay, doon naman bubuhayin. O alamin natin yung sinasabing pagkabuhay na muli, ito ang dapat niyong malaman. Sa pagkabuhay na muli, dahil nakakulong na nga si Satanas, malalaman natin sa verse 4. O dito, para maintindihan natin. So, nakakulong na si Satanas, Malino po ba sa inyo? So, dito sa part na ito, balikan natin itong ating timeline na ito, Dito sa unang 3.5 years, bago po buhayin ang mga banal, ikinulong muna. Kaya malinaw po dito sa binasa natin, sa pahayag 20, dito naman papasok na kung saan ay bubuhayin yung mga banal. Sa verse 4 hanggang 5 hanggang 6 natin ito babasahin. Para malaman natin na naghahari si Kristo, nakasama yung mananampalataya, na wala naman si Satanas dahil nakakulong nga. O, basahin natin ito. Pagkatapos may nakita akong mga trono at mga nakaupo roon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan ng ulo dahil sa pangangaral nila tungkol kay Jesus at dahil sa pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. Ang mga ito ay hindi sumamba sa halimaw o imahe nito at hindi tumanggap ng tatak nito sa noo o kanang kamay nila. Binuhay sila. Yan. Binuhay naman sila. Malinaw na po sa atin. Kinilong muna si Satanas ng 1,000 taon, tsaka po binuhay sila. Sino po yung mga binuhay? Mamaya alamin natin kung sino-sino yung binuhay na yon. Binuhay sila at binigyan ng karapatang maghari na kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. So malinaw na sa atin. Malinaw na po dito sa ating timeline Bago po pumasok ang ito pong 3.5 years, si Satanas, dinakip ng anghel, ikinulong ng 1,000 taon. So ngayon, nagkaroon po ng first resurrection. So kung itutuloy natin itong ating binabasa sa verse 5, yan. Ito ang unang pagkabuhay ng mga patay
ang ibang mga patay ay sakalang bubuhayin pagkatapos ng 1,000 taon. So, ibig sabihin, pag daw natapos pa yung 1,000 taon, may magaganap naman na pagkabuhay naman ng mga maaring hindi banal. Kasi ang sinasabi po dito sa verse 6, mapalad at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay. Meaning, yung unang pagkabuhay, yung pinalad at yung mga banal. Malinaw po ba? Bakit po? Walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan, magiging pari sila ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Kaya malinaw po, no? Balikan natin yung verse 5. Kaya yung mga pinalad at banal, yun ang binuhay sa unang pagkabuhay. At sa kabubuhay naman po yung iba. Sino yung mga hindi bubuhayin? Ayan po yung contrast na yung mga hindi banal. Saka sila bubuhayin. Kasi nga po, doon naman aalpasan si Satanas. At ito yung magiging topic natin ngayon, di ba? Kasi nga po, bakit aalpasan pa si Satanas? Tapos yung mga hindi banal, bubuhayin naman. Ibig sabihin, kasama palang kakalagan si Satanas doon sa bilangguan at the same time, at yung mga di banal na hindi sumunod sa Diyos, ay bubuhayin din naman diyan sa pagpasok ng 3.5 years. Kasabay ni Satanas. O di ba? Kakalaga si Satanas. Tapos bubuhayin. Meaning, makikita natin dito yung paraan ng Diyos na makikita natin na kung saan bago kalaga si Satanas, mayroon din pagkabuhay ng mga di banal. Malinaw po ba? Ito ang ating binasa dito sa verse 5. Yung unang binuhay na mga patay, ito yung naganap doon sa unang kalahati. Dito. Para maintindihan niyo itong timeline ito. Itong unang 3.5 years, dito binuhay yung mga banal. Tapos yung mga di banal, bubuhay naman pagkatapos ng 1,000 taon, diyan naman papasok yung 3.5 years. Diyan po papasok naman yung mga di banal. Tapos saka bubuhayin, kakalagan pala si Satanas. Hindi bubuhayin kasi nakakulong po si Satanas no. Saka kakalagan, pakakawala si Satanas dito po sa 3.5 years. Ibig sabihin magsasama-sama sila. Pabay-o po. Kasi yung mga di banal, ang sinunod nila ay si Satanas. Kasi para ipakita rin ng Diyos na, yan, maghahari dyan si Satanas. At iyan ang inyong sinunod, di tingnan ninyo ang mangyayari sa inyo. Dahil si Satanas ang inyong sinunod, at iyan ang maghahari naman sa panahon ng 3.5 years. Bibigyan ng pagkakataon naman na maghari si Satanas dito sa natitirang 3.5 years, doon sa mga taong hindi mananampalataya. Pati na rin sa mga anghel na nagkasala sa Diyos. Kasi yung ibang mga anghel, salit ang Diyos ang sinunod. Ang sinunod si Satanas. Kaya diyan maghahari sila. At diyan naman, ipapakita ng Diyos yung puot at galit ng Diyos. Ano? Ngayon, hindi pa tayo nagdi-discuss diyan sa bago kalagan si Satanas. Ano? Ngayon, nire-review ko lang sa inyo ang nagaganap dito sa 3.5 years. So, malinaw po sa inyo, dito sa unang 3.5 years ay, anong nangyayari? Nakakulong si Satanas ng 1,000 taon. Tapos, habang nakakulong si Satanas ng 1,000 taon, naghahari si Kristo nakasama ang mananampalataya. Ang tanong, ano namang ginagawa ng mananampalatayang ito? So, na-review ko po sa inyo. Ito po yung binuhay na mga banal. Ito pa mga banal kasi ang sabi ng iba ay ito. Doon sa unang pagkabuhay, tingnan natin ang mga komento. No? Mag-review tayo sa mga komento kasi dito, ang paniniwala na ito. Di ba't binasa natin yung Revelation 20 verse 1 hanggang 3 na kung saan si Satanas dinakip ng anghel, may dalang susi at kadena, dinakip si Satanas at iginapos, inuhulog doon sa kalaliman. So malinaw po yung kanyang sinasabi. Ang kanyang pagkaunawa, pagkatapos ng 7 taon daw, Mr. Owen, bago magsimula ang 1,000 taon na paghahari ni Kristo. Pansinin po ninyo, no? Kailangan mo na daw matapos yung 7 taon. Tayo, i-discuss natin, hindi pa natatapos yung 7 taon. Kaya nga ito yung ating matutuklasan. Bago po sumapit uling natitirang 3 taon at kalahati, doon naman kakalagan si Satanas. Kasi nga po yung sinasabing paghahari ni Kristo na 1,000 taon, ito po ang pagro-rule, paghahatol ni Kristo. Ang una po na maganap na kasama ng mananampalataya
Kaya nga binuhay po yung mga banal eh. Yung pong first resurrection na binuhay ang mga banal, yun po ay ang purpose nila yung mangaral ng ebanghelyo. O di ba? O yun ang ating aalamin. Na kung saan nangangaral ng ebanghelyo itong mga binuhay na mga patay. Kaya nga ang ating pong topic hindi naman nalalayo dito sa kay Daniel. O puntahan po natin ay yung Daniel Oleno. Balik tayo. Daniel 9:27. Kasi dito tayo nagsimula eh. Gusto kong alamin ninyo mga bagay na nagaganap. Kaya sinasabi dito, ang haring iyon ay gagawa ng matibay na kasunduan. Ano ba yung kasunduan? So ililipat natin sa English. Ano ba ang sabihin ng kasunduan? And he will enter into a binding and irrevocable covenant with many for 1 week, 7 years. So, ibig sabihin, talagang ini-emphasize dito, yung 1 week, tumutukoy ito sa 7 years. Kasi nga, yung 7 araw o 1 linggo, tumutukoy ito sa 7 taon. Malinaw po ba? Tapos dito, but in the middle of the week, sa kalagatian ng 1 linggo, 3 araw at kalahati, kung ating isipin sa pangunawang literal, o di ba? He will stop the sacrifice and grain offering for the remaining 3.5 years. Ibig sabihin, yung pong natitira namang 3.5 years, ano ang gagawin? Yan nga po. Maraming mga mangyayari at magaganap doon sa natitirang huling mga taon na matitira doon sa 3.5 years. Ayan, matindi, di ba? May salitang horror, may salitang destruction, di ba? Diyan nga po dadalhin yung puot at galit ng Diyos. Dito po sa ating binabasa. Itong natitirang 3.5 years dito sa dulong ito, kasama dyan si Satanas, dyan aalpasan. Ngayon, dahil gusto kong alamin pa ninyo ang mga bagay dito, na kung saan ito yung sinasabi pa ng ating mga nagko-komento, no? Ikukulong daw si Satanas sa unang 3.5 years. So malinaw po, nakakulong po dito sa 3.5 years sa unang mga taon ng 3 taon at kalahati, nakakulong nga po si Satanas. At habang ang mga banal ay binuhay, anong ginagawa naman nila? Di ba't nangangaral po ng mga ebanghelyo? Ang sinasabi ng iba, mga Hudyo daw lang yung mga binuhay na yun. Sabi dito, mga magiging saserdote ng Diyos at ni Kristo, sino yun, Mr. Owen? Di ba mga Hudyo yan? Ang tanong, mga Hudyo lang ba yung sinasabing binuhay na muli? Ay di ba doon sa mga ipinangaral ni Apostol Pablo, kasama doon ang mga hindi Hudyo? Nang una ang tawag sa kanila hintil, pero hindi sila hintil. Tinawag na silang tagasunod ni Kristo. Kasi wala nang pagkakaiba ang Hudyo sa hindi Hudyo kapag sila ay nakapag-isa kay Kristo at sumunod sa kanyang mga aral at utos. Ngayon, itong mga sumusunod kay Kristo sa kanyang pamaran at utos, sila yung bubuhayin upang makasama ni Kristo sa loob ng 1 taon. Anong gagawin nila sa loob ng 1,000 taon? Hindi 1 taon po. Sa loob po ng 1,000 taon na makakasama ni Kristo, anong gagawin nila? Di ba't mangangaral yun? Kaya tinatawag po sila yung mga Hudyo, ulibo. At yung mga hindi Hudyo, tinatawag na ulibong ligaw. Kaya sila yung tinutukoy doon ni Apostol Pablo na bubuhayin, na magiging saksi. Kasi yung saksi, magpapatotoo tungkol kay Jesus. O alamin natin. Para maintindihan natin, puntahan po natin yun, no? Yung 2 puno ng ulibo. Ano ba sinasabi doon? Ano? Puntahan natin dito sa Zacarias muna tayo magbasa. Ano sabi po dito, no? May 2 puno ng ulibo sa magkabila nito, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Kaya dito, papakita natin, may 2 parte. May isa sa kanan at may isa sa kaliwa. Kaya tinutukoy dyan, Hudyo at yung mga hindi lahing Hudyo, na kung saan ay mananampalataya ito at sumusunod kay Kristo. Ngayon, ipagpatuloy natin ang pagbabasa. Mag-jump na po tayo sa 4:11. Sabi po dito, nagtanong ako sa anghel, sabi ni Propeta Zacarias ito, di ba? Kasi sulat ni Propeta Zacarias ito. Kaya ang sabi ni Propeta Zacarias, nagtanong ako sa anghel, ano ang ibig sabihin ng 2 puno ng ulibo?
isa sa kanan at isa sa kaliwa ng lalagyan ng ilaw. Meron tinutukoy dito na 2 puno ng olibo. Ang tinutukoy doon yung talagang purong puno ng olibo at yung isa ay punong olibong ligaw. Ano ho? Kaya mamaya natin malalaman kay Apostol Pablo. Tuloy lang natin sa verse 12. Sabi po dito, ano ang ibig sabihin ng 2 sanga? Yun, sanga naman pala ang tinutukoy. Kundi yung sanga, sinasabi dito ng punong olibo sa tabi ng 2 gintong tubo na dinadaluyan ng langis na kulay ginto. Tuloy natin. Sinabi niya sa akin, hindi mo ba alam ang ibig sabihin na mga yan? Sumagot ako, hindi po. Kaya sinabi niya sa akin, ang mga yan ay kumakatawan sa 2 tao, pinili na maglilingkod sa Panginoon na naghahari sa buong mundo. So ito po yung maghahari sa buong mundo na 2 punong olibo na kung saan yung mga Hudyo at hindi Hudyo. Malinaw po ba? Pinapaliwanag po yan sa atin ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat. Pupuntahan natin. Sino-sino itong mga 2 punong olibong ito? Malinaw na po dito sa ating nabanggit na maghahari po sila sa buong mundo. Di ba po ba? So, puntahan muna natin yung sinasabi ni Apostol Pablo para maintindihan natin. Basahin natin dito sa Roma 11:24. Sapagkat kung kayong mga sanga ng olibong ligaw ay idinuktong niya sa olibong inalagaan kahit na hindi ito kadalasang ginagawa. Mas madaling iduktong muli ng Diyos ang mga sangang pinutol mula sa dating puno. O malinaw po ba? Yung tinutukoy na olibong ligaw, mga hindi Hudyo yan. So malinaw po ba para sa atin? Kaya pinapakita po dito sa Zacarias 4:12 sa panahong darating ng 7 taong kapighatian para maintindihan ho natin na yung sinasabing 2 sanga ng punong olibo, iyan po ay mga Hudyo at mga hindi Hudyo na mananampalataya at tagasunod ni Kristo. Kaya makakasama sila sa loob po ng 1,000 taon ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kasi makangaral uli sila. Kasi po sila yung 2 saksi. Kaya ang 2 punong olibo o 2 saksi na magpapatotoo tungkol kay Kristo. Yan po ang panahon na kung saan ay bibigyan ng pagkakataon pa ang mga Hudyo at yung mga hindi Hudyo sa panahon po ng tribulation. Dito po sa unang kalahati na magaganap po yung pagkabuhay na muli ng mga mananampalataya at tagasunod kay Kristo. Hindi lang po mga Hudyo ang bubuhayin dyan, katulad ng inyong paniniwala. Ang sabi mo, mga Hudyo lang po ba gagawing saserdote ng Diyos at ni Kristo? O diba, yan ang binasa natin sa Roma 20 verse 6. Hindi lang po mga Hudyo, pati na rin po yung mga sumampalataya. Kasi nga, nangaral si Apostol Pablo sa mga hindi Hudyo. Di ba po ba? At tingnan po ninyo, si Lucas nagsulat ng Ebanghelyo. Hindi naman lahing Hudyo yun. O di ba? At marami pang tinuruan si Apostol Pablo, katulad ni Timoteo, ni Tito, etc. Kaya yung mga yung bubuhayin muli para ipangaral ang Ebanghelyo sa loob ng 1,000 taon. Kaya dito natin maiintindihan. So ating pag-usapan yung 2 puno ng olibo. Ito po ay matatagpuan natin kanino? Ito ay mababasa po natin sa aklat po ng Pahayag. Dito natin mapapag-usapan na binigyan po ng pagkakataon na magkaroon po ng pangangaral ng Ebanghelyo. O puntahan natin sa Pahayag 11:1. Pagkatapos nito, binigyan ako ng isang panukat na parang tungkod at sinabi sa akin, sukatin mo ang templo ng Diyos at ang altar at bilangin mo ang mga taong sumasamba roon. Tingnan po ninyo Ibig sabihin po, yung mga bagay na yan, kung hindi nyo kayang unawain, huwag nyo puputulin yung pangungusap. Ituloy ninyo, maunawaan po ninyo. Sabi pa dito sa verse 2, pero huwag mong sukatin ang labas ng templo dahil inilaan iyan para sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Sila ang mga taong sisira sa banal na lungsod ng Jerusalem sa loob ng 42 months. 42 buwan. Kaya ayan, tumutukoy dito sa ating pinag-uusapan. Pag kinumpute mo yung
42 months, yung 42 buwan, kung kukumpit mo sa taon, ang lalabas po nito, ito na nga po, 3.5 years. Malinaw po ba? At diyan, habang binuhay sila ng Panginoon, hindi po 1,000 taon. Pag binuhay na muli sila, abay, makakaranas daw sila ng 1,000 taon pa. Nakita po ba ninyo? Kasi po, yung pagkabuhay nila, may purpose. Dito nga po mangangaral sila, balikan natin. Tuloy natin sa verse 3. Sa mga araw na iyon, isusugo ko roon ang 2 saksi ko. Yan po ang sinasabi natin kanina. Na yung 2 saksi, dito po sa ating pong pinag-uusapan. Ito, basahin po natin sa Zacchaeus 4:14. Kaya sinabi niya sa akin, ang mga yan ay kumakatawan sa 2 taong pinili ng maglilingkod sa Panginoon na naghahari sa buong mundo. Yan po ay naghahari sa buong mundo. Kaya maghahari po si Kristo. Si Kristo naman po, hindi pa naman po nababadyan. Mga kapatid, ito ang dapat yung malaman dito, sinasabi po dito. No? Yung maghahari sa buong mundo. Sa ibang salin, basahin natin. Nang magkagayoy, sinabi niya, ito ang 2 anak na pinahira ng langis na nakatayo sa siping ng Panginoon ng buong lupa. Diba? Kapag sumampalataya ka, ituturing kang anak ng Diyos. Kaya yung mga anak diyan, ito ang 2 anak na pinahira ng langis. Kasi yung pinahira ng langis, ito po yung mga talagang pinili na maglilingkod. Nakita po ba ninyo? Kung hindi ka pinili, paano ka ba makapangaral, magiging saksi? Kaya nga kung ikaw ay nakakaunawa ng mga aral at turo ni Kristo, sa panahon na yan, sa 7 taong tribulation, doon sa unang kalahati na 3.5 years, di yan ka makakasama para mangaral ka. Nais mo bang makasama dito? Hindi, wala naman sa iyo yung sinasabi na walang kapangyarihan sa iyong ikalawang kamatayan. O balikan natin ha, kapag binuhay kang muli. Para maintindihan natin, balikan natin yung 20 verse 6 ng pahayag. Para maintindihan po ninyo, balik po tayo dito kasi hindi natin makita. Yan. Sabi po dito, para maintindihan ninyo. Puntahan natin ito. Mapalad at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay ng patay. Walang kapangyarihan sa kanilang ikalawang kamatayan. Malinaw po ba? So dito sa 3.5 years, walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan sa kanila. Nakita po ba ninyo? Yun ang mga unang pagkabuhay. Pero dito, di ba, may bubuhayin uli pagkatapos ng 1,000 taon. Yung mga hindi banal, dito man ang bubuhayin. Ang problema sa kanila, makakaranas sila ng ikalawang kamatayan. Yun ang nakakalungkot. Anong kahulugan ng ikalawang kamatayan? Yun ang nga po, itatapon sa lawang apoy at asupre. Yun ang ikalawang kamatayan. Ito mababasa natin doon sa Pahayag 20:14. O puntahan natin. Meron ba dito? Okay, sabi po dito para maintindihan natin. At ang sinamang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos, itinapon din doon ang kamatayan at ang Hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. So, ibig sabihin, ang makakaranas nito ng ikalawang kamatayan, yung hindi nakalista ang pangalan sa listahan ng binigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya yung mga napunta ng Hades at yung kamatayan ay itinapon at ang Hades sa parusang ito sa lawang apoy. Yun daw ang ikalawang kamatayan. So, malinaw po ba? Kaya po dito, balikan natin. Hintay-hintay lang po kayo, kasi gusto ko malaman ninyo bago alpasan si Satanas dyan. Para maintindihan ninyo yung mga binuhay dito, ang mga banal sa 3.5 years nangangaral ng ebanghelyo. Kung itutuloy po natin yun. Balikan natin yung Pahayag 11. Pahayag 11 po tayo. Verse 4 na po tayo. Sabi po dito, ang 2 saksing ito ay ang 2 punong olibo, ang 2 ilawan sa harapan ng Panginoon sa buong mundo. So malinaw po, ito po yung sinasabi doon sa kay Propeta Zacarias. Na makakasama ng Panginoon, yung 2 olibong yun, mga
Hudyo at hindi Hudyo na mga mananampalataya at tagasunod ni Kristo. So malinaw po ba? Dito po sila bubuhayin sa unang 3.5 years na kung saan ay mangangaral sila. Bakit sila mangangaral? Tuloy natin ang pagbabasa. Magpatuloy po tayo sa verse 5. Kung may magtangkang manakit sa dalawang ito, may apoy na lalabas sa bibig nila at masusunog ang kanilang kaaway. Ganyan papatayin ang sinumang magtangkang manakit sa kanila. O ibig sabihin, habang nangangaral sila, wala pong gumagambala. Bakit? Kasi merong instruction dito, ang sinuman daw. Ayan ha. O, ulitin natin. Kung may magtangkang manakit sa dalawang ito, hindi po dalawa lang tao. Ang tinutukoy na dalawa doon, na dalawang saksi, mga Hudyong sumusunod at mananampalataya. Kasi dito, kung tatandaan po ninyo, sa 7 taong kapighatian, at ang sinasabi pa nila, yung binuhay doon sa 3.5 years, mga Hudyo lang daw. Eh diyan po, kung Hudyo lang po, di ba't may mga tao po dito sa mga panahong iyan, hindi lang Hudyo. May mga hindi Hudyo rin po diyan. Maraming mga hintil, mga hindi mananampalataya sa panahon na yan. Kasi ang kalangan ninyo, yung sinasabing hintil, ligtas na mga hintil. Alam nyo po ba yung sinasabing hintil? Yung hindi naman lahat ng hintil sumasampalataya. Ang tinutukoy ng mga hintil na sumasampalataya, ay yun lang ililigtas. Pero yung mga hintil na hindi sumasampalataya, ay nariyan din sila sa 3.5 years, sa unang mga nagaganap. So wala pa ho tayo doon sa natitirang 3.5 years. Ang pinag-uusapan natin, itong 3.5 years na nauuna. Sapagkat dito may mga Hudyo at hindi Hudyo na hindi mananampalataya. Yun ang binibigyan ng pagkakataon na sila'y makinig ng Ebanghelyo. O itutuloy natin yung ating pinag-aaralan. Bakit po nangangaral sila ng Ebanghelyo sa panahon na yan? So balikan natin ito, no? Kaya itong dalawang saksang ito na dalawang punong olibo tumutukoy sa mga Hudyo at mga hindi Hudyo na sumusunod at sumasampalataya kay Kristo para maging saksi sila, para mangaral ng Ebanghelyo. Tuloy natin sa verse 5. Sabi dito, kung may magtangkang manakit sa dalawang ito, may apoy na lalabas sa bibig nila at masusunog ang kanilang kaaway, ganyan papatayin ang sinumang magtangkang manakit sa kanila. May kapangyarihan silang pigilin ang ulan upang hindi umulan habang nagpapahayag sila ng mensahe ng Diyos. Ito po yung malinaw. Habang sila po ay nagpapahayag po ng mensahe ng Diyos, itong mga banal na ito, itong mga sumasampalataya at sumusunod kay Kristo, Hudyo man at hindi Hudyo, yun ang dalawang saksi na tinutukoy. Ang pagkakaalam nila, si Elias daw, paano sila mangangaral? Dadalwa sila. Buong mundo ang sinasabi dito. Ibig sabihin, kalat ang mananampalataya na tagasunod ni Kristo. Kasi binuhay sila eh. Hindi naman po binuhay, dalawa, sina Isaias at si Moises. Ang iba pang pagkaalam nila ay si Enoch at si Elias. Hindi po ganun. Kasi yung tinutukoy na dalawang saksi na magpapahayag sa buong mundo, yung mga pinabanal. Hudyo ka man o hindi Hudyo na mananampalataya. Pero kung hindi ka mananampalataya, hindi ka Hudyo, hindi ka kasama dyan. Yun ang ibig sabihin. Kasi ang pagkaunawa ng iba, para daw sa mga Hudyo lang daw ito. Ibig sabihin ba, lahat ng hindi Hudyo, ligtas yun? Ikatulad po ng mga Hudyo, hindi mga sumampalataya kay Kristo, binibigyan sila ng pagkakataon. Pati na rin yung mga hindi Hudyo. Ngayon, balikan po natin itong pahayag 11.6. Ulitin natin. May kapangyarihan silang pigilin ang ulan upang hindi umulan habang nagpapahayag sila ng mensahe ng Diyos. May kapangyarihan din sila na gawing dugo ang mga tubig at magpapadala ng lahat ng uri ng salot sa mundo anumang oras na gustuhin nila. O yan. Nakita po ba ninyo? Iyan ang sinasabing paghahari ni Kristo na kasama ang bawat mananampalataya. Malinaw po ba? Balikan po natin itong 11.6 ng pahayag. May kapangyarihan silang pigilin ang ulan upang hindi umulan habang nagpapahayag sila ng mensahe ng Diyos. May kapangyarihan din sila na gawing dugo ang mga tubig at magpadala ng lahat ng uri ng salot sa mundo anumang oras na gustuhin nila. Ang pagkaintindi ng iba dito, si Moses yan, katulad ng ginawa doon sa Lumang Tipan. Ang sinasabi po dito, sila. Marami po yun. Kasi kalat sila sa buong mundo, itong mga binuhay na muli. Hindi lang po si Moises ang binuhay diyan, hindi lang po si Isaias, hindi lang po si Enoch. Lahat po ng sumusunod sa aral at utos ng Diyos, binuhay sila para magpahayag ng mensahe ng Diyos.
Kaya may kapangyarihan sila, kaya magro-role si Kristo. Binigyan sila ng kapangyarihan. Sila pala ang magro-role. Ano ho? Sila po yung magro-role, yung mga pinabanal. Sa panahon po ng itong ating pinag-aaralan, dito po sa 3.5 years. Tandaan po ninyo, habang sila nangangaral dito sa unang 3.5 years, nakakulong nga po si Satanas. Walang gagambala sa kanila. Kaya binigyan po sila ng kapangyarihan. Yan, no, di ba? Gawing dugo ang mga tubig at magpadala na lahat ng uri ng salot sa mundo anumang oras na gustuhin nila. So, malinaw po ba? So, magpatuloy po tayo sa pag-aaral na ito. Tuloy natin sa verse 7. Ano pa sinasabi dito sa verse 7? Pagkatapos nilang ipahayag ang mensahe ng Diyos, yon. Pagkatapos nilang ipahayag ang mensahe ng Diyos. Kasi, kung may mananampalataya pa diyan, may sasampalataya pa, may maliligtas yun. Iyang kapighatian yan. Kasi ang iniisip nila, akala nga nila, itong 7 taong kapighatian, lahat yan, matinding kapighatian. Hindi ba magbibigay ang Diyos ng pagkakataon na sila'y sumampalataya? O di ba? Binigyan na nga po ng pagkakataon o partida na nakakulong si Satanas para walang gumambala sa pangangaral ng 2 saksi. At habang nangangaral ang 2 saksing ito, hindi po 2 saksi lang na sinasabi nila na si Elias at si Moises. At iba pang mga pag-aaral ay si Elias o si Enoch. Hindi po ganun eh. Kasi malinaw yung binabasa natin na yung 2 saksi ay tumutukoy sa 2,000 na kung saan mga Hudyong sumasampalataya at sumusunod kay Kristo, maging yung mga hindi Hudyo na tinatawag na hintil. Hindi po lahat ng hintil ay sumasampalataya. Kaya kailangan din nilang magkaroon ng pagkakataon na maligtas din sila. Kaya yung 2 saksi na binuhay sa panahon na yan, o di ba? Nagiget ba ninyo? Bago buhayin yung mga banal na yon, kinulong muna si Satanas. Nung mabuhay yung mga banal na yon, hindi lang po si Moses at si Elias. Marami yon. Ngayon, diyan sila mangangaral. At habang sila nangangaral, binigyan ng kapangyarihan. O, balik pa tayo sa ating pinag-aaralan. Balikan natin itong 7. Pagkatapos nilang ipahayag ang mensahe ng Diyos, makikipaglaban sa kanila ang halimaw na galing sa kalaliman. So, ito na po yun. Dadako na po tayo. Sino po yung dinala ng anghel sa kalaliman? Kasi po dito, yung mga banal, o balikan natin itong ating timeline. Dito muna tayo sa 3.5 years. Dito natin pag-uusapan ngayong kakalagan si Satanas. Dito po. Kasi sinasabi po dito sa ating binabasa, pagkatapos nilang ipahayag ang mensahe ng Diyos, makikipaglaban sa kanila ang halimaw na galing sa kalaliman. Ibig sabihin, makikipaglaban pala yung mga banal na binuhay. Di ba dito sa bago pumasok po ang 7 taong kapighatian, bago dumating itong unang 3.5 years, ikinulong muna si Satanas, tsaka binuhay yung mga banal. Di ba? Habang nakakulong si Satanas ng 1,000 taon, nangangaral naman at nagpapahayag ng mensahe ng Diyos sa loob ng 1,000 taon. Pero hindi 1,000 ha, tinutukoy ay 3.5 years. Kaya nga po, malinaw po dito sa ating pinag-aaralan, dito na po yung kakalagan si Satanas. Malinaw po ba? O, basahin natin, ulitin natin para maging malinaw. Pagkatapos nilang ipahayag ang mensahe ng Diyos, makikipaglaban sa kanila ang halimaw na galing sa kailaliman. O, ito ang tanong ko sa inyo uli. Sino po yung galing sa kailaliman? O, babalikan natin yung talata ngayon para hindi manggaling sa akin. Ngayon, ito ang sinasabi po dito. Sino yung nanggaling sa kailaliman? So, pupuntahan po natin yung Apokalipsis sa 2 o 3. Pahayag 20 verse 2. Dinakip niya ang dragon, ang ahas nung unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas. Saka iginapos ng kadena sa loob ng 1,000 taon. So ito yung iginapos sa loob ng 1,000 taon, si Satanas pa ito. Na kung saan inuhulog ng anghel doon sa kalaliman. Di malinaw na po ba sa atin ang pinag-aaralan? So babalikan po natin yun, yung ating binabasa kanina. Ngayon, ito po yung ating pinag-uusapan, mga kapatid, na kung saan na yung halimaw po na sinasabi dito, na galing sa kailaliman ay si Satanas pala yun. Natatalunin at papatayin sila ng halimaw. Sino po yung tatalunin? Di ba yung mga mananampalataya na binuhay na maguli?
na kung saan dito kakalagan si Satanas. O, di ba? Ibig sabihin, pagkatapos po na magbigay ng mensahe o pagkatapos nilang ipahayag ang mensahe ng Diyos. Tapos, ito yung magaganap na. Ipagpatuloy natin ang pagbabasa dito sa verse 8. Pahayag 11:8, ang bangkay nila ay pababayaan sa lansangan ng tanyag na lungsod, ang lugar na pinagpakuan sa krus ng kanilang Panginoon. Ito rin ang lungsod na tinaguriang Sodom at Ehipto. Kung papansinin po ninyo, magkakaroon po ng pakikipagbaka ng mga banal doon sa halimaw. Sino yung halimaw? Si Satanas po yun. Yung sinasabi po dito, tuloy natin sa 9. Sa loob ng 3.5 araw, ang bangkay nila ay panunuuri ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, angkan, wika, at bansa, at hindi sila papayag na ilibing ang mga ito. Kaya ito, naiintindihan natin, yung sinasabi po dito, yung mga bangkay nila, iba't ibang lahi, kaya sinasabi dito, yung dalawang saksi na nangaral. Dito po sa 3.5 years, nangaral sila. Kaya iba't ibang lahi, kaya nga po nangaral sila sa iba't ibang lahi, mga Hudyo at hindi Hudyo. Ganun din po, ano nangyari sa kanila? Balikan nga natin ito. Sabi po dito, unawain nyo ito para maintindihan natin. Kasi kung hindi kayo magtsatsaga, wala tayong mapapala kasi sayang lang kung kayo ay mag-stick lang doon sa inyong gustong pakinggan. Pakinggan nyo ito, Kasi dito, inililinaw natin, detalye ito, binabaybay natin yung kasulatan. Ngayon, ito yung mangyayari dito po sa loob ng 3.5 years. Bago kalagan si Satanas, nakipaglaban pala ang mga banal na ito. Kasi dito kinalagan Sinasabi po dito, sa loob ng 3.5 araw, yan po yun, Sinasabi dito kakalagan si Satanas pagkatapos ng 3.5 years. Malinaw po ba? Balikan natin yon. Sa loob ng 3.5 araw, ang bangkay nila ay panunuuri ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, angkan, wika at bansa, at hindi sila papayag na ilibing ang mga ito. Tingnan po ninyo. Nakita ng iba't ibang mga lahi, wika at bansa, at hindi papayag daw silang ilibing ito. Sino ito? Nakipaglaban pala kay Dusalimaw, kay Satanas. Siyempre, walang magagawa sila. Ano mangyayari doon sa mga banal? Sinasabi po dito, sa loob ng 3.5 araw, ang bangkay nila ay panunuuri ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, angkan, wika at bansa, at hindi sila papayag na ilibing ang mga ito. Pansinin ninyo ang talatang ito. May sinasabi po dito 3.5 araw. Tingnan po ninyo itong ating timeline. Itong unang 3.5 years. Ang sabi po dito sa ating binabasa, 3.5 araw, ang bangkay nila ay panunuuri ng mga tao mula sa iba't ibang lahi. Pag sinabi bangkay, bakit po? Ano nangyari sa mga ito? Mga banal na ito, bakit pinapanood ng mga tao? Kasi nga po, nakipaglaban ito kay Satanas nung inalpasan. Tandaan po ninyo tama po ba yung ating timeline? Balikan natin ito. Sabi dito, pagkatapos po ng 3 taon at kalahati, aalpasan si Satanas. Dito yon. Nung inalpasan si Satanas, o kinalagan si Satanas doon sa bilangguan, ano nangyari doon sa mga banal? Doon sa 3.5 years. Kaya babalikan po natin ito. Para alam natin ang naganap at nangyari dito sa verse 9, balik tayo ng verse 7. Ito po, di ba ang naganap? Pagkatapos nilang ipahayag ang mensahe ng Diyos, makikipaglaban sa kanila ang halimaw na galing sa kalaliman at tatalunin at papatayin sila ng halimaw. So, sinong pong pumatay doon sa mga banal na nagbibigay po ng mga mensahe ng Diyos? Yung si Satanas na galing doon sa kalaliman. Hindi ba po ba? Tama po ba ang ating pag-a-analyze? Comment down below po at mag-like po kayo kung kayo nakakasunod na. Kasi medyo mahaba po ang pag-aaral na ito kasi kailangan natin unawain na kung saan dito sa nagaganap po sa 3.5 years, dito nga po natapos yung pangaral nila sa 3.5 years. Ang kagandahan dito, naintindihan natin
kakalaga si Satanas. Nung kinalagan si Satanas, abay, nakipaglaban sa mga pinabanal. Yung mga itong nagbibigay ng mensahe ng Diyos, nagpapahayag. Ang ano nangyari? Tinalo ni Satanas. O di ba? Balikan natin. Yan ho. Pagkatapos nilang ipahayag ang mensahe ng Diyos, makikipaglaban sa kanila ang halimaw. Sino yung halimaw niyo na galing sa kalaliman? Ay, si Satanas po yan. Tatalunin at papatayin sila ng halimaw. So, napatay nga. Pagdating sa verse 9, balikan natin yung 9. Sa loob ng 3.5 araw, ang bangkay nila ay panonoorin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, ang kanwiga at bansa. So, ibig sabihin, nung natapos po yung 3.5 years na pangangaral nila, may 3 araw silang ang bangkay nila ay pinapanood nung natalo sila. Ano ang mangyayari naman doon sa bangkay nila? Di ba? Binuhay na muli. Di ba? Ngayon, kung naiintindihan po ninyo na binuhay na muli yung kailang katawan, ayun naman ang purpose na kung saan ay para makahalubilo sa mga di mananampalataya sa panahon ng 7 taong kapighatian. Di ba't naganap itong 3.5 taon na nangangaral sila? Pagkatapos po ng 3 taon na nangangaral sila, kakalagan si Satanas. Nung kinalagan si Satanas, nakipaglaban dito sa mga banal. Pinatay naman ni Satanas. At doon sa 3.5 araw, pinapanood naman ng mga tao mula sa iba't ibang lahi at angkan. Para malaman natin ano ang naganap naman dito sa mga bangkay na ito. Tuloy natin sa verse 10. Matutuwa ang mga tao sa buong mundo dahil sa pagkamatay ng 2 propeta. O ito yung 2 propeta, akala nga nila pagpapaliwanag. Ito binabasa nila. Binabasa nila ang pagkaunawa po nila si Elias, si Moises, si Enoch o si Elias. Ang dami nilang explanation. O dito, naging malinaw sa atin na yung 2 propeta ngayon ay mga nagpapahayag ng salita ng Diyos, ng Ebanghelyo ni Kristo. Ito po yung mga tagasunod ni Kristo. Hudyo ka at hindi Hudyo. Tapos, sabi dito, magdiriwang sila at magbibigayan ng mga regalo dahil namatay ang 2 iyon na nagpahirap sa mga tao sa mundo. O, nakita po ba ninyo? Akala nga nila nagpahirap. Hindi po nagpahirap ang mga 2 saksing ito. Kasi nga po, nangangaral sila ng Ebanghelyo ni Kristo. Pero para sa kanila, hindi maintindihan yung Ebanghelyo. Hindi pa rin sila sumampalataya. Ang akala nila, kamangmangan. Kaya sinasabi po dito, darating yung sinasabi po ni Propeta Daniel pa rin po, na maraming magpapakabanal at magpapakalinis at magpapakamasama sa panahon na yan. Kaya dito nakita natin, puntahan nga natin yung sinasabi ni Propeta Daniel na maraming magpapakasama at magpapakabuti. Ito po ay mababasa natin dito sa yan. Sabi ni Daniel dito, no? At sinabi niya, yumaon ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarhan at natakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Yun po. Nasarahan na po eh. Sa panahon ng kawakasan. Papasok na po yung kawakasan. Itong mga taong ito na hindi sumampalataya, ano mangyayari? Marami ang magpapakalinis at magpapakabuti. Ibig sabihin, yung panahon nangangaral ang 2 saksing ito, marami po nagpapakabuti. Kasi alam nila na papasok na yung matinding kapighatian. Kasi kinalaga na si Satanas. O, tuloy natin. Ulitin natin ha, mas maganda ito para maintindihan ninyo. Ito ang nagaganap sa panahon po ng 7 taong kapighatian. Doon sa 3.5 na nauna, kaya dito sinasabi, marami ang magpapakalinis at magpapakabuti sa panahon ng unang taong 3.5 years. At magpapakadalisay, ngunit ang masama ay gagawa ng may kasamaan. At wala na sa masasama na makakaunawa, ngunit sila'y pantas ay makakaunawa. At mula sa panahon na ang palaging handog na susunugin ay aalisin at matatayo ang kasuklam-suklam na naninira ay magkakaroon ng 1,290 araw. O, nakita po ba ninyo? Palitan natin ng isang salin. Ang sinasabi po dito sa Daniel 12:11, lilipas ang 1,290 araw mula sa panahon ng pagpapatigil ng araw-araw na
paghahandog at paglalagay ng kasuklam-suklam na bagay na magiging dahilan ng pag-iwan sa templo hanggang sa dumating ang katapusan. Ibig sabihin, ito na po. Hanggang dumating na po yung natitirang 3.5 years. Dito papasok naman. At iyan ang pag-aaral natin sa mga susunod na episode. Ngayon, gusto ko lang ipaalam sa inyo ang mga bagay at nangyayari dito sa ating pinag-aaralan. Magre-recap na po tayo. Kasi review na po tayo. Dito po sa ating pinag-aralan sa 7 taong kapighatian, bago po magkaroon po ng resurrection, igagapos ng 1,000 taon si Satanas. Ano po? Anong purpose po noon? Bakit igagapos ng 1,000 taon si Satanas? Dahil nga po, hindi makapandaya sa loob ng 1,000 taon. Sapagkat si Kristo po ay mag-ahari ng 1,000 taon din po. Pero yung po ay mga banal ang mag-ahari. Binigyan po ng authority ni Kristo upang mangaral ng ebanghelyo. Yung po nga sinasabing maghatid ng mensahe ng Diyos. At ito pa ho ang ating napag-aralan na kung saan habang si Satanas po ay ibinilanggo, saan? Saan po ibinilanggo? Dito po, sa kalaliman. Yung kalaliman hindi po sa mundo doon po sa pinakakalaliman, out of our earth. Kasi po malawak po yung kalawakan. At makikita natin yung mundo doon sa pinakamalalim o sa pinakailalim. Diba, mundo natin nakalutang. So, ibig sabihin, doon sa pinakamalalim pa ho, na dinala ng anghel para ikulong si Satanas upang hindi makapandaya. Doon nakabilanggo. At ngayon naman po, dito pa sa ating pong pag-aaral, na kung saan ay yung pagpasok naman po ng pagkabuhay na muli ng mga banal. Bakit po? Kaya nga po muna ikinulong si Satanas, ibinilanggo para sa pagkabuhay ng mga banal, walang makialam. Walang istorbo. Yun ang purpose po naman kung bakit nakabilanggo si Satanas at itong mga binuhay na mga banal sa unang pagkabuhay. Yun ay binasa natin. Balikan natin para alam natin yung ating pinag-aaralan. Puntahan natin yung aklat ng pahayag. At dito natin makikita yung unang pagkabuhay. Basahin po natin dito sa 25 ng pahayag. Ito ang unang pagkabuhay ng mga patay. Sino po yung mga unang binuhay na mga patay? Tuloy natin sa verse 6. Mapalad at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. Magiging mga pari sila ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So malinaw po, habang naghahari po ang mga banal na ito na binigyan po ng authority ni Kristo, si Satanas po ay nakakulong para hindi makapandaya. So malinaw po ba? At iyan po ang ating binibigyan din dito sa ating tinatalakay doon sa 3.5 years. At bago po pumunta po dito sa pangalawang 3.5 years, doon sa pagitan niyon, diyan naman po ay kakalagan si Satanas. Alam po natin, nung kinalag si Satanas, puntahan natin yung talatang yun, Puntahan natin yung talatang iyon na kinalagan si Satanas. Saan natin ito mababasa? Ito po ay sa aklat pa rin po ng pahayag. Makikita natin sa verse 7. Ito po. Sa verse 7 makikita natin sa pahayag 20 verse 7, pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan si Satanas mula sa kanyang bilangguan. So malinaw po, pagkalipas po ng 1,000 taon, tandaan po natin yung pagkalipas po ng 1,000 taon, tumutukoy po ito sa 42 months, 3.5 years. Malinaw po ba? Kaya po naging malinaw sa atin na yung 1,000 taon hindi po talagang literal na taon kundi araw ang tinutukoy. So pupuntahan po natin yun saan parte na inalpasan si Satanas. Basahin natin din doon sa kasulatan. Dito po sa pahayag 11.7, sabi po dito, pagkatapos nilang ipahayag ang mensahe ng Diyos, makikipaglaban sa kanila ang halimaw na galing sa kalaliman. Tatalunin at papatayin sila ng halimaw. So yan po ang nangyari sa kanila. Nung kalagan si Satanas, ibig sabihin po, mula doon sa kalaliman, pupunta po doon sa mundo natin. At yung mga banal, kinalaban ni Satanas. Ano nangyari? Nung nakipaglaban sa kanila yung halimaw,
Hindi ba't pinatay? O basahin natin. Pinatay nga ba sila? O puntahan natin yung ating binabasa dito. Ano? Itong binabasa natin ay ituloy natin sa verse 8 para maging malinaw po. Ang bangkay nila ay pababayaan sa lansangan ng tanyag na lungsod. So malinaw po, no? Kasi dito sa verse 7, malinaw naman po. Yan, tatalunin at papatayin sila ng halimaw. Kaya nangyari po sa kanilang mga bangkay pinabayaan sa lansangan. So malinaw po ba? Ngayon, ito ang ating tutuklasin naman. Sa panahon po na mga ano ang magaganap naman dito, sapagkat sinasabi dito, walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan sa kanila. Bubuhayin ba sila dito? Kaya yan ang inyong aabangan sa susunod nating video. Ano ang mangyayari sa mga bangkay na ito, na mga banal, pagkatapos silang binuhay na muli, di ba? Binuhay sila. Nangangaral sila. Pagkatapos nilang magpahayag ng mensahe ng Diyos, tapos binigyan sila para hatulan yung mga ayaw sumampalataya. Anong nangyari naman, nung matatapos yung 3.5 years, kinalagan si Satanas sa kanyang kulungan. Pagka labas niya doon, nakapaglaban sa mga banal. Anong ginawa ng halimaw na ito o ni Satanas? Pinatay, tinalo sila. Tapos nakahandusay ang kanilang mga bangkay. At iyan ang ating tutuklasin. Ano yung mangyayari sa mga bangkay ng mga banal? Ito ba'y bubuhayin ba uli o hayaan na laang? Kaya huwag mong mamiss. Kaya mag-like ka at mag-subscribe sa channel ito. Maliliwanagan ka sa mga susunod nating mga videos. Kaya salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Nagtiyaga ka. Kaya pagpapalain ka dahil nalalaman mo ang mga bagay na nangyayari dito sa 7 taong kapigharian. Hanggang sa muli po mga kapatid, sa Diyos po ang papuri. God bless you po sa inyo lahat.